The Mysterious Intern. Kabanata 87. Masakit. Ang sakit. Sobrang sakit. Ito ang unang reaksyon ni Mr. Hong pagkatapos niyang magising. Hindi lang ang ulo ang masakit, pati na rin ang likod, at ang dibdib. Parang lahat ng importanteng parte ng katawan niya ay masakit. Nasaan ako? Patay na ba ako? Pagkatapos dahan-daang umangkop sa sakit mula sa iba't ibang parte ng katawan, ang kamalayan at pag-iisip ni Mr. Hong ay unti-unting bumalik, at dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at tiningnan ang kapaligiran. Ito. Bakit parang gym? Paano ako napunta sa gym na ito? Hindi ba't nabangga ako ng kotse kanina lang? Pagkatapos tingnan ang mga bagay at dekora sayon sa kanyang harapan, isang bakas ng pagdududa ang biglang lumitaw sa isipan ni Mr. Hong. Kasabay nito, dahan-dahan niyang inalala ang nangyari kanina. Sa huling sandali, para maiwasan ang direktang banggaan sa truck, pinili niyang bumangga sa direksyon kung saan may gasolinahan. Kahit na inapakan niya ang preno sa abot ng kanyang makakaya pagkatapos niyang apakan ang accelerator, huli na ang lahat, at hindi na niya napigilan ang kanyang kotse sa oras. Sumalpok siya sa green belt sa kanyang harapan, at pagkatapos ay nakaramdam siya ng malakas na puwersa na nanggagaling sa kanyang likod, parang may malakas na bagay na tumama sa kanyang ulo, at dumilim ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Kung ayaw mong makatikim ng mas masakit pa bago ka mamatay, mas mabuti pang sagutin mo ng tapat ang mga tanong ko. Nang ang puso ni Mr. Hong ay puno ng pagdududa, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Nang marinig ang boses na ito, biglang nanlamig ang katawan ni Mr. Hong. Hindi naman siya nagtataka sa boses na ito. Ang boses na ito ay ang boses ni Brian Ye na matagal na niyang sinusundan at inoobserbahan at gustong patayin. Lumabas na nahulog pa rin ako sa kanyang mga kamay. Sa sandaling ito, lahat ng pagdududa sa kanyang puso ay agad na naunawaan. Malinaw na pagkatapos niyang mawalan ng malay, hinabol siya ni Brian at dinala. Kapag lumabas ka, kailangan mong bayaran. Pagkatapos maunawaan ang sitwasyon, nakitaan ng bakas ng kalungkutan ang mukha ni Mr. Hong. Alam niya sa kanyang puso na sa pagkakataong ito, nahulog siya sa mga kamay ni Brian Ye. Maaari mong piliin na huwag makipagtulungan, basta tiwala ka na kaya mong tiisin ang aking parusa. Tiningnan ni Brian Ye si Mr. Hong sa kanyang harapan na may malamig na ekspresyon, maaari mo ring subukang magpakamatay. Ano ang gusto mong itanong? Tumangala si Mr. Hong at tiningnan si Brian na nakatayo sa harapan, na may mukha ng kawalan ng pag-asa. Sinubukan lang niyang magpakamatay at natuklasan niyang parang nawala ang buo niyang katawan, at wala man lang siyang lakas para kagatin ang kanyang dila. Sino ang nag-utos sa iyo na patayin ako? Tinanong ni Brian ang unang tanong. Christian Gao. Hindi ipinahayag ni Mr. Hong kay Brian ang tinatawag na killer integrity, professional ethics, at iba pa. Nang walang anumang pagtatago, at direktang sinabi ang sagot na gusto ni Brian. Sa pagkakataong ito, sa kanyang puso, mailalarawan niya si Christian Gao ng may pagkapuot. Hindi siya makapaghintay na hanapin agad ni Brian si Christian Gao, patayin si Christian Gao, at gawing katulad ng kanyang hitsura si Christian Gao ngayon. Pareho itong sakit, parehong miserable, paano niya may tatago ang anumang sikreto para sa kanya para sa tinatawag na integridad at propesyonal na etika. Oo, galit na galit si Mr. Hong kay Christian Gao. Mas galit siya kay Christian Gao kaysa kay Brian. Kung hindi siya binigyan ni Christian Gao ng maling impormasyon at hiniling sa kanya na harapin ang isang baluktot na Brian, paano siya haantong sa ganito? Sa kanyang palagay, si Christian Gao ay napakalakas na kaya niyang malaman ng napakalinaw tungkol sa impormasyon ni Brian. Dapat ay napakalinaw niya tungkol sa baluktot na lakas ni Brian. Ngunit alam na baluktot pa rin si Brian, hayaan siyang pumarito para patayin si Brian, ano ito kung hindi siya lokohin. Kaya, nang mabawi niya ang kanyang kamalayan, marinig ang boses ni Brian, at malaman na maaaring tapos na siya ngayon, nakaramdam siya ng sama ng loob at pagkapuot kay Christian Gao. Christian Gao. Siya na naman. Nang marinig ang mga salita ni Mr. Hong, agad na pinisil ang mga kamay ni Brian, nakitaan ng labis na galit ang kanyang mukha, at bihirang nakitaan ng marahas na tingin ang kanyang mga mata. Sa kanyang puso, galit na galit talaga siya, galit na galit. Maliban sa misteryosong organisasyon na iyon, hindi pa siya nagtanim ng galit sa sinuman tulad ni Christian Gao sa sandaling ito. Ginalit ba niya si Christian Gao? Hindi. Hindi pa nga niya kilala si Christian Gao. Hindi pa nga niya nakikita.
Nagtatrabaho siya sa Beijing 3rd Hospital, at nagkataon, nakilala niya si Dr. Allison Zhao. At dahil lang dito, gusto na ni Christian Gao ang kanyang buhay ng paulit-ulit. Una, ang mga taong nagpadala ng Blue Dragon Club ay paulit-ulit na gusto ang kanyang buhay ng walang pakundangan. Ang aksidente sa sasakyan. Pagkatapos ng aksidente sa sasakyan ay pumatay ng maraming inosenteng tao at inosenteng pamilya, at pagkatapos ay mas matalas pa. Magpadala ng isang tawag mula sa Blue Dragon Association sa kanyang pintuan upang harangin siya. Kalaunan, isang master ng panloob na lakas ang ipinadala upang patayin siya. Ngayon, isa pang gunman ang ipinadala upang patayin siya. Sino ba talaga sa tingin ni Christian Gao? Sa tingin ba talaga niya na si Brian ay isang bully? Nakaramdam lang si Brian ng apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Christian Gao, kung hindi kita papatayin, sumusumpa akong hindi magiging lalaki. Nang maiisip ang malaking aksidente sa sasakyan, naiisip ang mga inosenteng tao na hindi pa nakakalabas sa anino ng aksidente sa sasakyan hanggang ngayon, naiisip si Mang Renato na binaril at bumagsak sa lupa, nang hindi nag-iiwan ng huling salita, siya ay nasa malamig na operating table. Sa kaso ng walang magawang pagkamatay ni Xiang, agad na nabaluktot ang Juni face ni Brian. Nang maramdaman ang nakakatakot na aura na nagmumula sa katawan ni Brian, hindi napigilan ni Mr. Hong na magpakita ng takot sa kanyang mga mata, at ang buo niyang katawan ay naging medyo malamig. Marami na siyang nakitang malalaking tao sa kanyang buhay, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganito kaitikot na aura. Ito ay isang uri ng substantive coercion, na parang may isang invisible aura na direktang nakakaapekto at pumipigil sa kanyang katawan. Galing ka ba sa Blue Dragon Club? Tumagal ng ilang sandali bago pinakalma ni Brian ang kanyang panloob na emosyon ng dahan-dahan, pinipigilan ang walang katapusang pagkapuot at galit sa kanyang puso, at ang kanyang mga mata ay bumalik kay Mr. Hong. Blue Dragon Club. Hindi ako galing sa Blue Dragon Club. Natigilan ang ekspresyon ni Mr. Hong sandali bago niya naalala na mayroong Blue Dragon Society sa lungsod ng Yanjing. Sa pagkaalam na maaaring nagkamali si Brian sa kanyang pagkakakilanlan, mabilis siyang umiling. Oh! Isang gulat ang sumilay sa mga mata ni Brian, hindi galing sa Asher Dragon Club ang gunman na ito. Hindi ba't palaging nagpapadala ng mga tao mula sa Blue Dragon Association si Christian Gao para gawin ito? Isa akong profesional na assassin. Nagbayad si Christian Gao para dito. Inamin ni Mr. Hong ang kanyang pagkakakilanlan ng tapat. Hitman. Natigilan si Brian sandali. Hindi niya inaasahan na si Mr. Hong ay nasa ganoong pagkakakilanlan, ngunit nang maalala niya kung paano siya bumaril ng 2 beses, nakaramdam siya ng ginhawa. Ang timing at lokasyon ng kanyang 2 putok ay parehong napakatalino nila, at lahat sila ay nagpapakita ng napakataas na antas ng profesionalismo. Kung wala kang espesyal na pagsasanay, hindi mo ito magagawa. Hindi na kailangang sabihin na noong unang beses siyang bumaril, halos hindi siya nakapag-react, ngunit noong pangalawang beses siyang bumaril, nasa mismong pintuan niya siya, bago bumaril ang kalaban, hindi niya ito napansin, kung hindi niya ito pinanatili. Sa pamamagitan ng isang mapagbantay na puso, at pagkatapos ng higit sa 3 buwan ng pag-urong, ang kanyang lakas ay bumuti muli. Kung mas sensitibo siya sa pakiramdam ng panganib, natama na sana siya. Kagabi, isang hindi nakilalang lalaki ang nagmaneho ng isang nakaw na van sa Bawayuan community sa Hilagang suburb. Pagkatapos ng isang rampage, bumangga siya sa greenbelt ng komunidad. Ang van ay bumangga at na-scrap sa lugar, ngunit ang kotse ay minaneho. Gayunpaman, pagkatapos ng pagbangga, ang driver ay dinala ng isang taong may mabuting puso. Pinaghihinalaan na dinala siya sa isang ospital para sa pagsajep. Sa ngayon, wala pang naririnig ang pulisya mula sa pulisya. Umaasa ako na ang taong may mabuting kalooban o ang taong may alam ay makakakita nito. Pagkatapos ng balita, maaari nilang kontaken ang pulisya upang i-verify ang pagkakakilanlan ng driver ng van at alamin ang mga detalye ng pagnanakaw ng van. Sa villa ni Christian Gao, mula kagabi, si Christian Gao, na medyo nababagabag, ay nanunood ng balita sa TV screen sa harapan at ang van sa screen, biglang lumiit ang kanyang mga pupil. Hindi siya estranghero sa van na ito. Bagamat hindi niya alam kung saan nakuha ni Mr. Hong, nakita na niya si Mr. Hong ng ilang beses. Naalala pa niya ang plaka ng deck. Tiyak na hindi isang pagkakamali na maalala. Ang Bawayuan community sa Hilagang suburb ay kung saan naruroon si Brian. Ang van na ito ay kotse ni Mr. Hong.
Kung pagsasamahin mo ang dalawa. Isang hindi malamang pakiramdam ang bumalot sa puso ni Christian Gao. Hindi, imposible. Dapat imposibleng magkamali si Mr. Hong. Matagumpay pa nga siyang nag-assassinate ng mga dignitaryo sa antas ng deputy mayor, at nakita niya ang kanyang marksmanship sa kanyang sariling mga mata. Kahit na hindi niya masasabi na kaya niyang magsuot ng yang sa 100 hakbang, siya ay hindi bababa sa isang sharpshooter level. Paano magkakamali ang ganoong tao? Kahit na malakas si Brian, kahit na ang isang taong kasing lakas ni Uncle Wang ay naitanim sa kanyang mga kamay, ngunit gaano man kalakas ito, walang kamay lang ito, at gaano man kalakas ito sa harap ng bala, isa lamang itong ulap. Umiling si Christian Gao upang alisin ang pagkabalisa sa kanyang puso. Kasabay nito, kinuha niya ang mobile phone sa mesa at mabilis na dinial ang contact number na ibinigay sa kanya ni Mr. Hong. Paumanhin, ang teleponong dinial mo ay naka-off. Nang marinig ang matamis na tunog ng mechanical synthesis na nagmumula sa mikropono, naramdaman lang ni Christian Gao na biglang nanlamig ang kanyang pigire. Simula nang makipag-ugnayan siya kay Mr. Hong, siya at si Mr. Hong ay nakikipag-ugnayan. Lalo na sa panahong ito, siya at si Mr. Hong ay malapit na nakikipag-ugnayan. Kinokolekta niya ang impormasyon tungkol kay Brian sa lahat ng oras. At ipinadala ang may katuturang impormasyon ni Brian sa mobile phone ni Mr. Hong. Sa panahong ito ng pakikipag-ugnayan, hindi pa na-off ang teleponong ito. Pero ngayon, naka-off siya. Nabigo ba talaga ang kanyang misyon? Nasaan na siya ngayon? Dinala ako para sa paggamot, saan ako pumunta para sa paggamot? Mahuhulog ba ito sa mga kamay ng Brian na iyon? Nang maisip ang posibilidad na ito, biglang humigpit ang puso ni Christian Gao. Siya ay isang tao na hindi maniniwala kahit sa pinakamalapit na tao, pabayaan ang isang taong kayang humawak ng baril para sa halagang 1,000,000. Isang kakaibang killer na pumatay ng mga tao, hindi siya naniniwala na maaaring mayroon si Mr. Hong ng tinatawag na professional ethics, at pananatilihing sekreto ang kanyang pagkakakilanlan. Siguro hindi. Hindi ba't sinabi sa balita na dapat dinala si Mr. Hong ng isang mabait na tao para sa paggamot? Bukod dito, paano kung mahulog talaga ito sa mga kamay ni Brian? Kaya ba ng batang may apelyidong Brian na talunin siya kay Christian Gao? Ito ang lungsod ng Yanjing. Si Christian Gao ang tagapagmana ng pamilyang Gao at ang apo ng pamilyang Gao. At si Brian ay isang doktor lamang, gaano man kagaling ang kanyang mga kasanayan sa medisina, gaano man kagaling ang kanyang kasanayan, isa pa rin siyang doktor. Posible bang matakot pa rin si Christian Gao sa kanyang maliit na doktor? Pagkatapos ng ilang sandali, muling nakapagpahinga ang isip ni Christian Gao, at isang tingin ng paghamak at pagkutsa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Brother Renato, pumunta ako para bisitahin ka. Sa sementeryo ng ikalawang sementeryo sa Hilagang Suburb, si Brian ay nakatayo sa harap ng lapida sa Renato Huang, na may lungkot sa kanyang mga mata. Pagkatapos tanungin si Mr. Hong kung ano ang gusto niyang malaman, at pagkatapos maunawaan ang may katuturang impormasyon, tinapos niya ang buhay ni Mr. Hong. Bagamat si Mr. Hong ay isang killer lamang, hindi niya talaga gustong patayin siya. Ang tunay na mamamatay tao, ngunit dahil binaril niya siya ng 2 beses sa isang hilera, nagkaroon ng pagtatangka na patayin siya, at pinatay din si Renato Huang, kung gayon dapat niyang pagdusahan ang mga kahihinatnan. Kapag nakikitungo sa mga kaaway, si Brian ay hindi kailanman isang pedantic at mabait na tao. Brother Renato, natagpuan ko na ang taong pumatay sa iyo, at pinatay siya upang ipaghiganti ka. Alam kong mabait kang tao, ngunit ang taong ito ay isang profesional na killer. Humihinga siya mula sa kanya sa pamamagitan ng mga dalubhasang pamamaraan ng pagpatay, makikita mo na maraming tao ang napatay. Sa makatuwid, kung papatayin ko siya upang ipaghiganti ka, maaari akong ituring na naglalakad sa daan para sa langit. Sa makatuwid, maaari kang magpahinga sa kapayapaan sa ilalim ng Jekuan. Malaya ako sa ilang panahon. Sa isang punto, pupunta ako upang bisitahin ang aking hipag at pamangkin. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko sila para sa iyo at hahayaan silang mamuhay ng mapayapa at masayang buhay. Inaliw ni Brian si Renato Huang sa ilalim ng Jekuan ng mahina. Narinig ko mula sa aking pinsan na gusto mong uminom ng mga ergoto na ito. Nagdala ako ng ilang bote ngayon. Umaasa ako na maiinom mo sila ng maayos. Madalas kitang pupuntahan kapag may oras ako sa hinaharap. Pagkatapos tapusin ang pakikipag-usap tungkol sa killer, itinapon ni Brian ang lahat ng bote ng ergoto na dinala niya sa harap ng lapida.
Pagkatapos makumplito ang seremonya ng pag-alaala, si Brian ay tahimik na nakatayo sa harap ng libingan ni Renato Huang sa loob ng mahabang panahon bago tumalikod at umalis. Habang siya ay umaalis, tiningnan ng mga mata ni Brian ang mapagpakumbabang lapida ni Renato Huang sa gitna ng mga lapida sa buong bundok, at isang bakas ng sakit ang sumilay muli sa kanyang mukha. Bagamat napatay na niya ang asasin na direktang pumatay kay Renato Huang, na itinuturing na isang sama ng loob para sa poster ni Renato Huang, hindi siya nakaramdam ng kahit katiting na kagalakan at kadalian sa kanyang puso. Paano kung patay na ang asasin? Pagkatapos ng lahat, si Renato Huang ay maaari lamang humiga sa ilalim ng lupa magpakailanman, at hindi na makakaligtas. At ang asasin na iyon ay inudyukan lamang. Ang tunay na mamamatay tao sa likod ng mga eksena ay si Christian Gao, na malaya pa rin. Sa sandaling naisip niya si Christian Gao, na puno ng matinding galit ang dibdib ni Brian. Brother Renato, huwag kang mag-alala, sa lalong madaling panahon, papatayin ko ang mensahero sa likod ng mga eksena, ang salarin, at talagang ipaghihiganti ka at ang aking sarili. Pagkatapos ng ilang sandali, pinakalma ni Brian ang kanyang mga emosyon at bahagyang kinuyam ang kanyang mga kamao. Ching Lungwi, Christian Gao. Ngayon, oras na para ayusin ang mga account sa pagitan natin. Sa wakas, sumulyap siya sa lapida ni Renato Huang, si Brian ay tumalikod ng may determinasyon at humakbang pababa sa bundok. Sa sandaling humakbang siya, isang malamig na layunin sa pagpatay ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos magtiis ng napakatagal, sa wakas ay nagpasya siyang kumilos laban sa Asher Dragon Association. Hindi alintana kung mayroong master sa likod ng Asher Dragon Association na mas malakas kaysa sa misteryosong lalaki na nakaitim, anuman ang kapangyarihan at paraan na mayroon si Christian Gao, nagpasya si Brian na huwag nang magtiis. Gusto niyang ipaalam kay Christian Gao at sa mga nasa Asher Dragon Club na si Brian, hindi siya gaanong bully. Sino man ang gustong mambuli kay Brian at masahin siya tulad ng isang malambot na persimmon ay kailangang magbayad ng presyo. Crown Nightclub sa lungsod ng Yanjing. Ang mga ilaw sa pintuan ay patuloy na kumikinang, nagpapalabas ng kaakit-akit na alindog. Sa harap ng napakagandang pinalamutian na gate, mayroong abalang trapiko. Ang mga lalaki na nakasuot ng uniforme ng seguridad ay nag-uutos ng pagkakasunod-sunod ng paradahan sa pintuan, at sa harap ng pintuan, may mga doorman na nakasuot ng suit at leather shoes na naghihintay doon, handang batiin ang mga bisita na bumaba sa kotse upang pumasok para sa pagkonsumo. Pagbaba sa kotse, tiningala ni Brian ang kumikislap na neon light sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos kumpirmahin ang kanyang pangalan, humakbang siya pasulong at naglakad patungo sa pintuan sa harapan. Magandang gabi po, sir. May hinahanap po ba kayo o? Ang figure ni Brian, pagkarating niya sa pintuan, isang lalaki na nakasuot ng suit at sapatos ang bumati sa kanya. May hinahanap, sabi ni Brian nang walang pakialam. Okay po, saang kwarto po kayo naghahanap? Isang tingin ng pagkadismaya ang sumilay sa mga mata ng lalaki na nakasuot ng suit at leather shoes, ngunit mayroon pa ring tunay na ngiti sa kanyang mukha. Hinahanap ko ang boss ninyo. Sabi ni Brian nang walang pakialam. Sir, huwag po kayong magbiro. Natigilan ang lalaki sandali, at pagkatapos ay medyo napahiya siya. Hindi ako nagbibiro. Nanlamig ang ekspresyon ni Brian. Sir, ito po ang Crown Nightclub. Kung gusto niyong gumawa ng gulo, mas mabuting pag-isipan niyong mabuti. Pagkatapos matuklasan na mali ang ekspresyon ni Brian, nagbago ang ekspresyon ng lalaki, at biglang nanlamig ang kanyang ekspresyon. Crown Nightclub. Siyempre alam kong Crown Nightclub ito. At alam ko rin na ang may-ari at taga-suporta ng nightclub na ito ay ang Blue Dragon Club. Isang ngisi ang sumilay sa sulok ng mga mata ni Brian. Kung ayaw mong makaranas ng anumang bagay, iminumungkahi kong dalhin mo ako para hanapin ang boss ninyo ngayon, o ang pinakamataas na pinuno na mahahanap ninyo. Tiningnan ni Brian ng bahagya ang lalaki. Kaibigan, mukhang nagpasya ka ng gumawa ng gulo sa aming crown. Hindi nakinig ang lalaki sa mga salita ni Brian. Ang kanyang mukha na puno pa rin ng masigasig ng ngiti kanina ay nagpakita ng isang mabangis na tingin. Nang siya ay nagsasalita, lihim na sumenyas ang kanyang kamay sa gilid. Kung sa tingin mo ay ganoon, walang mali doon. Tiningnan ng mga mata ni Brian ang maliliit na galaw ng lalaki, ngunit hindi niya siya pinigilan.
Ang layunin ng kanyang pagpunta dito ngayon ay hindi upang makipag-usap sa kanila para sa negosyo, o upang magsaya, ngunit upang maghanap ng mga tao mula sa Blue Dragon Association upang isagawa ang operasyon, ngunit sa una ay hindi niya gustong maapektuhan ang mga ordinaryong tao na pumupunta upang magkonsumo, at mga inosenteng tao. Ang mga tauhan, ngunit simple at direkta sa may-ari ng nightclub upang hanapin ang mga tao ng Blue Dragon Club. Ngunit dahil hindi alam ng mga taong ito kung paano mabuhay o mamatay, at ayaw makipagtulungan, hindi niya alintana na hayaan ang mga taong ito na makaranas ng kaunting sakit, upang maging masigla ang Crown Nightclub ngayong gabi. Hoy, gusto mo bang gumawa ng gulo? Alam mo ba kung nasaan ka? Kailangan kong sabihin na ang gawaing seguridad ng Crown Nightclub ay talagang mahusay, ang hindi bababa sa mahusay ay medyo mahusay. Pagkatapos ng sigaw at senadoryas ng isang lalaki, ilang lalaki na nakasuot ng parehong suit at sapatos ang agad na pinalibutan si Brian. Sa bawat isa sa kanyang mga mata, isang tingin ng kalupitan ang ipinahayag. Ang mga taong ito, bagamat nominally ang mga tauhan ng nightclub, ay talagang lahat ng miyembro ng Blue Dragon Club, at hindi sila magagandang ibon ng kapayapaan. Karaniwan, kung walang nangyayari, okay lang. Sila ay nakatali sa mga patakaran ng Blue Dragon Association at ng kanilang boss, at lahat sila ay mukhang mga tao, ngunit sa sandaling may mangyari, ang kanilang tunay na kulay ay agad na ipapakita. Ang mga taong ito ay pumapasok sa trabaho tulad nito araw-araw. Dahil sa kanilang reputasyon, walang sino man ang nang-ahas na gumawa ng gulo. Matagal na silang nababagot. Ngayon nang makita nila si Brian na gumagawa ng gulo, agad silang nasasabik. Hindi ako bulag, kaya nakikita ko kung nasaan ito. Sabi ni Brian nang walang pakialam. Oh, medyo gwapo ang batang lalaki. Alam mo ba kung sino ang sumasakop sa lugar na ito? Sino? Gumalaw ang isip ni Brian. Blue Dragon Club. Ang lalaking nagsasalita ay may mapagmataas at tapat na ekspresyon. Pagkatapos magsalita, nagpakita siya ng ekspresyon na naghihintay kay Brian na lumuhad ng mapatla sa takot. Ang mga mukha ng ilang lalaki sa tabi nila ay nagpakita ng pagmamalaki at pagmamataas. Ang Blue Dragon Club ang pinakamalaking organisasyong panlipunan sa lungsod ng Yanjing, at ang bawat isa sa kanila ay palaging ipinagmamalaki na makasali sa Blue Dragon Club. Oh, bamantong hininga si Brian. Oh, hindi namutla sa takot ang batang ito, kaya lumuhad siya at nagmakaawa ng awa. Ngunit Nima, hindi ito ang kanilang preset script. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi napigil ang magyelo ang mga ekspresyon ng ilang lalaki sandali. Pagkatapos ng ilang sandali, ang lalaking nagsalita lang ay bumalik sa kanyang katinoan at malamig na sinabi, Hoy, galing ka lang ba sa probinsya? Hindi ako nakinig. Nagsasalita tungkol sa Blue Dragon Club. Sasabihin sa iyo ni Uncle ngayon. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin, alam ko ang Blue Dragon Club, narito ako para guluhin ang Blue Dragon Club ngayon. Bago matapos magsalita ang lalaking iyon, direktang pinutol ni Brian ang kanyang mga salita. Hindi siya interesado sa pakikinig sa kanyang pagpapakilala sa mga kahangahangang gawa ng Blue Dragon Association. Hoy, naghahanap ka ng kamatayan. Ang lalaking naputol ay nakaramdam na parang sinampal siya ng husto, biglang namula ang kanyang mukha, at isang tingin ng galit ang lumitaw sa kanyang mga mata, at sinuntok niya si Brian. Gulo sa Blue Dragon Association. Sa kanyang maliit na puting mukha. Ang iba pang mga lalaki, na nakikinig sa mga salita ni Brian, ay nakaramdam ng isang bug zone ng galit sa kanilang mga puso, ngunit lahat sila ay nagbigay ng isang ngisi sa kanilang mga puso. Tiningnan ng kanilang mga mata ang kasama na sinuntok si Brian ng husto, lahat mayroong isang tingin ng schadenfreude, naghihintay na matamaan si Brian ng direkta sa lupa sa isang suntok mula sa kanilang kasama. Hindi sila nagmamadaling linisin at turuan si Brian. Mula sa kanilang pananaw, ang maliit na katawan ni Brian ay higit pa sa sapat para turuan ng kanilang kasama si Brian ng mag-isa. Kailangan lang nilang maghintay para maglabas ng sama ng loob at mawala ng hininga ang kanilang mga kasama. Pagkatapos nito, sumunod at sipin ang iyong mga paa, at turuan lamang ang bata ng kaunting aral. Gayunpaman, sa isang iglap lamang, ang masayang ngiti sa kanilang mga mukha ay tumigas, biglang lumaki ang kanilang mga mata, at lahat ng kanilang mga mata ay nagpakita ng isang multo na tingin. Hindi man lang napatumba ng suntok ng kanilang kasama si Brian sa lupa. Sa halip, ang kanilang kasama ay pinatumba ni Brian. Oo, lumipad lang ito.
lumipad ng diretso, at pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa. Siguro nasisilaw ako. Paano mangyayari ang ganoong kakatwang bagay? Ang payat ng lalaking iyon, paano niya mapapalabas ang mga tao sa isang suntok? Huwag pag-usapan ng tungkol sa ganoong payat na tao, gaano man kalakas at makapangyarihan, imposibleng paliparin ang mga tao. Iyon ang sitwasyon na lumalabas lamang sa mga pelikula at drama sa telebisyon. Siguro nag-hallucinate ako. Dapat ay isang ilusyon na makita ang ganoong kalokohan na eksena. Ano? At nang magtaka ang ilang taong iyon kung nasisilaw sila o nag-hallucinate, isang hiyaw ang umalangaw-ngaw, talagang napakasakit, at halos mapunit nito ang kanilang mga eardrum. RC. Sa pakikinig sa nakakatakot na hiyaw na ito, sa wakas ay natukoy ng lahat na ang kanilang nakita ay hindi nakasisilaw, o ilusyon, ngunit katotohanan. Ang isa sa kanila ay may mas magandang relasyon sa lalaki, sumigaw ng may pagkabalisa, at tumakbo patungo sa lalaki, yumuyuko upang suriin ang kalagayan ng lalaki. Ikaw. Ang ilang natitirang tao ay sumulyap sa kanilang mga kasama na bumagsak sa lupa at patuloy na sumisigaw, at pagkatapos ay tumingin kay Brian, at hindi nila mapigil ang magpakita ng pagkasindek sa kanilang mga mata, at umatras sila ng hindi namamalayan. Sa sandaling ito, gaano man sila kawalang tugon, alam nilang nakatagpo sila ng isang matigas na dayami. Ang lalaking ito ay nang-ahas na tumakbo at pag-usapan ang tungkol sa gulo sa Blue Dragon Society. Mayroon talagang dalawang brush, hindi bababa sa hindi nila ito kayang hawakan. Ang mga hiyaw dito ay nakakuha rin ng atensyon ng mga nakasuot ng uniforme ng seguridad sa pintuan ng nightclub at ang mga bisita na pumupunta at pumupunta. Marami sa mga bisita na papasok ay tumayo at nanood ng kasiyahan. Ang isa na binugbog ay mukhang galing sa Crown Nightclub. Paano nang ahas ang isang tao na tumakbo sa Crown Nightclub para gumawa ng gulo? Talagang bihira. Hindi ba? Sino ang hindi nakakaalam na ang Crown ay sakop ng Azure Dragon Society? Maraming bisita ang nag-uusap tungkol dito, mausisa na pinapanood kung ano ang gagawin ng Crown Nightclub, naghihintay na makita ang wakas ni Brian, karamihan sa kanilang mga mukha ay nagagalak. Alam ng mga madalas na pumupunta dito para sa pagkonsumo ang background ng Crown. Nadama ko na si Brian ay nagdulot ng isang malaking sakuna sa pagkakataong ito, at tinatayang magtatapos siya ng miserable. Paano ito nangyayari? Isang matangkad at marangal na lalaki na nakasuot ng uniforme ng seguridad ang nanguna upang sumugod sa panig na ito, at tumingin ng mahigpit sa eksena. Brother Bao. Siya. Narito siya para gumawa ng gulo, binugbog niya si Lizzie. Ngayon lang, nang makita ng mga lalaki ang lalaki na nakasuot ng uniforme ng seguridad at ang matatangkad na kasama sa likod niya, ang kanilang mga mukha ay agad na naging mas determinado. Hoy! Nang ahas na pumunta sa aming Crown para gumawa ng gulo, napakalakas ng loob, hindi ko alam kung aling paraan ito. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ng matangkad na lalaki. People's Avenue. Tiningnan siya ni Brian nang walang pakialam. People's Avenue. Ang matangkad na lalaki ay nagpakita rin ng mapagnilay-nilay na tingin sa kanyang mukha. Mukhang nagtataka siya kung mayroong organisasyong ito. Pagkatapos ng ilang sandali, pagkatapos pag-isipan ito, ang mga pangunahing organisasyon sa Yanjing ay hindi nag-isip tungkol sa organisasyong ito, at pagkatapos ay nag-react siya. Niloloko siya ni Brian. Sinasabi ni Brian ang pangalan ng isang kilalang kalsada. Biglang nagpakita ng galit at galit ang kanyang mukha, "Hoy, niloloko mo ba ako?" Hindi siya sinagot ni Brian, ngunit tiningnan siya na parang isang tanga. "Hoy, naghahanap ka ng kamatayan." Sa pagtingin sa mga mata ni Brian, naramdaman ng matangkad na lalaki ang pagdaloy ng dugo sa kanyang noo. Kinuha niya ang isang maikling stick na nakakabit sa kanyang baywang at ibinagsak ito kay Brian. Sa sandaling bumagsak ang isang stick, hindi niya pinansin ang anumang sasabihin ng pinakamataas na pinuno, dapat niyang panatilihin ang katamtamang pagpigil sa publiko, hindi upang maapektuhan ang imahe ng club, pabayaan ang magdulot ng buhay ng tao o anumang bagay. Lubos siyang nagalit kay Brian. Bilang security guard ng Crown, isang miyembro ng Blue Dragon Society, at isang figure sa antas ng pinuno, napakatagal na niya sa Crown. Walang sino man ang nang-ahas na insultuhan siya ng ganito, at siya pa rin sa harap ng napakaraming tao. Ang batang ito ay talagang matapang. Nang-ahas siyang pukawin sila ng labis. Narinig ko na ang isang customer ay nakainom ng sobra noong nakaraang beses at gumawa ng gulo dito. Binugbog siya at nakahiga pa rin siya sa kama.
Ano ba, may isang bisita noong nakaraang taon na miserable. Pagkatapos ng gulo, binugbog siya at pinatay ng isang kotse nang lumabas siya. Paano sa tingin mo magtatapos ang batang ito? Hula ko mas malala pa siya sa kanila. Sa pagkakita sa matangkad na security guard na may pulang mata, na bumagsak kay Brian ng husto, hindi napigilan ng ilang bisita na bumulong, na naghuhula kung aling Brian ang maaaring magtapos sa pagkakataong ito. Nadama ng lahat na ang kapalaran ni Brian ay maaaring mas masahol pa kaysa sa mga tinalakay nila. Masasabi ng lahat na ang security guard ay talagang napahiya at nabalisa, ngunit walang nakiramay kay Brian. Sa kanilang palagay, si Brian ang naghahanap ng kamatayan sa kanyang sarili, hindi alam kung pukawin ang iba. Pangalawa, ang mga taong pumupunta upang maglaro sa gayong kapistahan ay hindi magagandang lalaki at mananampalataya sa kanilang sarili. Kahit na ang ilang tao na nanood kay Brian na pinasabog ang kanilang mga kasama na lumilipad gamit ang isang kamao ngayon lang ay may nakakatakot na tingin sa kanilang mga mukha, at nadama nila na tiyak na mapapahamak si Brian ng security guard sa pagkakataong ito. Hindi alam ng iba, ngunit alam nila ang lakas ng security guard na ito. Sa grupo ng mga tao sa kanilang crown, ang security guard na ito ang may pinakamalakas na lakas. Sinasabing espesyal silang nagsanay dati. Karaniwan ay wala sa kanila ang nag-iisa. Ang kanyang kalaban, at sa kanyang kamay, mayroon pa rin siyang maikling stick. Ang maikling stick na iyon ay hindi kahoy, ngunit purong bakal. Kahit na si Brian ay may dalawang bagay, tiyak na patay na siya sa pagkakataong ito. Gayunpaman, sa isang iglap lamang, muling lumaki ang kanilang mga mata. Nakita ko ang hugis ng katawan ni Brian, at madali niyang pinasa ang maikling stick ng security. Kasabay nito, sinuntok ni Brian ang dibdib ng security ng husto, at direktang inilagay ang security sa lupa. Sa pagkakita sa mabilis at matalas na galaw ni Brian, at sa pakikinig sa tunog ng malutong na buto na hindi alam kung ito ay kanilang mga guni-guni, ang kanilang mga pupil ay nagsimulang lumiit ng marahas, at ang kanilang mga mata ay nagsimulang magpakita ng bakas ng takot. Tingnan. Ang pinakamagaling na security guard sa grupo nila ay ibinagsak ni Brian ng napakadali. Kaya ba ng sino man sa kanila na maging kalaban ng lalaking ito? Hoy! Hindi ko inaasahan na kaya ng lalaking ito na lumaban, kaya naman nang ahas siyang pumunta dito para magdulot ng gulo, kawili-wili ito, hindi ko alam kung magsasama-sama sila. Hindi inaasahan ng mga nagmamasid sa tabi niya na si Brian, na orihinal na naisip na mapipilayan ng iba, ay hindi lamang hindi nalinis, ngunit ibinaba rin ang security guard. Bigla, hindi nila mapigil ang magpakita ng hindi inaasahang tingin. Gayunpaman, hindi nila naisip na magiging ligtas si Brian dahil ipinakita ni Brian ang kamay na ito. Ang kanilang mga mukha ay mayroon pa ring maluwalhating tingin, naghihintay para sa miserable na wakas ni Brian. Kahit na si Brian ay may dalawang trick, paano siya makakalaban? Ang crown ay ang venue ng Blue Dragon Club. Ang kanyang pinupukaw ngayon ay ang Blue Dragon Club. Kilala ito bilang Dragon Club kung saan kayang labanan ng dragon ang lumpo at kayang labanan ng tiger. Ang malakas at mapang-ipong imahe ng Blue Dragon Association ay malalim na nakaugat sa impresyon ng mga taong ito. Lahat ng mga pumupukaw sa Blue Dragon Association, kahit sino pa sila, ay walang magandang katapusan. Walang sino man ang maaaring gumawa ng pagbubukod. Magsama-sama kayo. Ang mga komento ng mga nagmamasid ay nagpaalala sa mga security guard. Nakita nila na ang kanilang boss ay ibinagsak sa isang solong trick, at sa loob ng ilang sandali ay medyo nawala sila, at ang ilan ay natakot na pumunta. Pagkatapos marinig ang mga salita ng mga bisita, agad silang nagpakawala ng isang malamig na inumin at inilabas ang kanilang mga shorts. Stick, sumugod patungo kay Brian. Hindi pa rin sila naniniwala. Kung kaya ni Brian na lumaban, kaya ba niyang talunin ang higit sa 100 sa kanila? Ang pagmamalaki at kaluwalhatian ng Asher Dragon Association ay nabulag sa kanila, ganap na nawala ang kanilang makatwirang paghuhusga, at hindi man lang isipin ang kakayahan ni Brian na linisin ang kanilang boss ng napakadali, at kung anong uri ng lakas ang ipinakita nila. Mayroon lamang isang pag-iisip na natitira sa kanyang isipan, at iyon ay upang linisin at turuan ang lalaking ito na nang ahas na tumakbo dito upang gumawa ng gulo, nang ahas na pukawin ang kamahalan ng kanilang 3 Blue Dragons, at sakta ng kanilang boss. Kumilos ng walang pakundangan. Sa pagkakita sa security guard na sumugod na may pulang mata na may hawak na maikling stick,
humilik si Brian sa kanyang puso, at gumalaw ang kanyang katawan, hindi nagiging magalang sa kanila, at direktang binati sila. Kung hindi dahil sa tingin ng napakaraming tao, o dahil sa hindi gustong maging masyadong nakakagulat, hindi niya kailangang maging abala, nakatayo lang doon na may isang paa o isang suntok ay sapat na upang linisin silang lahat. Kahit na sinadya ni Brian na panatilihing mababa ang profile at itago, hindi siya nang ahas na ipakita ng buo ang kanyang lakas, at hindi ito nangangailangan ng labis na pagsisikap upang linisin ang grupong ito ng mga security guard. Ang kanyang figure ay sumugod sa grupo ng mga security guard, na parang isang tigre ang pumasok sa kawan. Kumikislap ang kanyang figure, hindi siya matamaan ng mga security club na iyon, at basta't matamaan ang kanyang mga kamao, hindi sila mabibigo. Sa isang suntok, lahat ng 10 security guard ay ibinagsak ni Brian sa lupa. Tulad ng pakikitungo sa mga tawag ng Azure Dragon Club dati, bagamat hindi kinuha ni Brian ang kanilang buhay, lahat sila ay nabalian ng buto, alinman sa mga buto ng kamay, mga buto ng paa, o mga tadyang ng dibdib. Hay! Sa pagtingin sa mga security guard na bumagsak sa lupa sa isang gulo, at ang mga maikling stick na nakakalat sa lupa, at pagkatapos ay tumingin kay Brian, na nakatayo doon ng mahinahon at mahinahon, hindi napigilan ng mga nagmamasid na bigla. Langhapin ang air conditioner. Nang ibinagsak ni Brian ang isang security guard ngayon lang, naisip nila na kaya ni Brian na lumaban, ngunit hindi pa rin sila nakaramdam ng anumang espesyal na pagkabigla. Ngayon na ibinagsak ni Brian ang grupo ng mga security guard, hindi na sila maaaring manatiling kalmado. Pataas. At ang mga lalaki na halos gagawa ng isang bagay kay Brian ngayon lang ay namutla, at ang kanilang mga figure ay nagsimulang manginig. Kabilang ka rin sa Blue Dragon Association, tama. Tiningnan ni Brian ang mga lalaki. Ako. Ang mga lalaki ay mukhang natakot at gustong itanggi sila, ngunit sa ilalim ng mga mata ni Brian, hindi man lang sila makapagsalita. Sa pagkakita sa mga ekspresyon ng mga lalaking ito, hindi na kailangang magtanong pa si Brian, muli siyang gumalaw, at sumugod siya patungo sa mga taong ito ng direkta. Pinanood ng mga lalaki si Brian na sumugod patungo sa kanya, hindi na mamalayan na gustong tumakas pabalik, ngunit nakakalungkot na ang lakas sa kanilang mga paa ay tila naubos bigla, at sa wakas ay nabawi nila ang ilang lakas. Nang gusto kong tumakbo, huli na ang lahat. Dahil walang pag-iisip o kalooban na labanan, halos sa isang iglap ay ibinagsak ni Brian ang lahat ng taong ito sa lupa. Pagkatapos ibinagsak sa kanila, naglakad si Brian patungo sa taong pinasabog ng kanyang suntok sa simula pa lang, at tiningnan ang taong orihinal na nakayuko upang suriin ang pinsala ng kasama na iyon, ngunit sa sandaling ito ay ganap na natigilan. Lalaki, maaari mo ba akong dalhin upang makita ang boss ninyo ngayon? Pero, oo, dadalhin kita sa manager namin ngayon din. Sa pakiramdam ng tingin ni Brian, naramdaman lang ng lalaki ang lamig sa kanyang mga kamay at paa, paano siya nang ahas na lumaban pa. Mukhang nagdulot ng isang mahirap na problema ang Azure Dragon Club sa pagkakataong ito. Hindi ba, talagang pinatumba ng lalaking ito ang isang dosina sa kanila ng paisa-isa? Natatakot ako na ito ay isang tunay na kung fu sa alamat. Dati kong naisip na ang sitwasyon ng pagtama ng 10 ay nasa TV lamang. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa realidad. Mayroon talagang mga taong nakakaalam ng tunay na kasanayan. Hindi ko alam kung kaya ng Blue Dragon Club na pangasiwaan ang lalaking ito. Sa pagkakita sa lalaki mula sa Blue Dragon Club na pinapasok si Brian sa nightclub, hindi napigilan ng mga nagmamasid na mag-usap, ngunit bagamat mausisa sila sa kanilang mga puso, hindi sila nang ahas na sundan si Brian at ang iba pa upang panoorin ang kasiyahan. Hindi banggitin ang nakakatakot na lakas ni Brian, kung pukawin mo si Brian at mali ang pagkakaintindi bilang isang miyembro ng Azure Dragon Club, maaari kang bugbugin ni Brian, kahit na hindi ka bugbugin ni Brian, kung sakaling hindi masaya ang mga miyembro ng Azure Dragon Club. Ang mga kahihinatnin ay hindi isang bagay na kaya nilang kainin ng mga melon, wala silang tunay na kasanayan ni Brian. Ang ikalawang palapag ng Crown Nightclub. Sa opisina ng pangkalahatang tagapamahala, si Romer Guon, ang pangkalahatang tagapamahala ng Crown Nightclub, ay nakaupo sa isang komportableng upuan sa opisina, tinatamasa ang init at halumigmig mula sa bibig ng babae sa ilalim ng mesa, habang pinapanood ang magandang mukha at uniforme ng babae, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang tingin ng walang kap-oras na kasiyahan.
Bilang isang gulugad ng Blue Dragon Club at ang nominal na may-ari at pangkalahatang tagapamahala ng Crown Nightclub, si Romer Guan ay isang mangingibig ng tukso sa uniforme ng sex. Ang kanyang pinakamalaking kagustuhan ay tawagan ang bagong babae sa opisina at magsuot ng seryoso. Mga demanda, uniforming tukso. Araw-araw sa isang nightclub, nakaharap sa iba't ibang mga beauties na may iba't ibang skinny, manipis, taba at iba't ibang mga singsing. Upang maging tapat, ang mga ordinaryong beauties ay mahirap makuha ang mga mata ni Romer Guan, ngunit ang babae sa ilalim ng mesa ay paparating na sa nightclub. Sa unang araw, matatag niyang nakuha ang atensyon ni Romer Guan. Karamihan sa mga maalikabok na kababaihan na nagtatrabaho sa mga nightclub ay napakabigat. Kahit na magpalit sila ng formal na damit, hindi nila maitago ang maalikabok na kapaligiran na ito, ngunit ang kagandahang ito ay nagpapasaya sa mga mata ni Romer Guan. Wala siyang masyadong maalikabok na hangin sa kanyang katawan, at ang likas na walang malasakit na tingin sa kanyang mukha ay nagpatingin sa kanya na seryoso. Bukod dito, ang mga kontor ng mukha ng babaeng ito ay malabo na parang ilan sa kanyang mga nakaraang unang pag-ibig, na nagbibigay sa kanya ng higit na pakiramdam ng tagumpay at kasiyahan. Kung siya lang. Hoy, hindi ko alam kung nasaan siya ngayon, hindi ko alam kung magkakaroon ng pagkakataon sa hinaharap na gumawa ng isang bagay. Tiningnan ni Romer Guan ang babae sa ilalim ng mesa, na iniisip ang unang pag-ibig sa kanyang isipan, at sumisigaw sa kanyang puso na ang kabilang partido ang kanyang unang pag-ibig, ang hitsura sa kanyang mukha ay naging mas kasiya siya at mas nasasabik. Ipinagtapat ni Manager Romer na walang sino man ang pinapayagang pumasok, narinig mo ba? Ping! Pung! Bang! Gayunpaman, nang si Romer Guan ay nagtatamasa ng walang kapares, at nakikita na malapit na siyang umabot sa isang kasukdulan, isang maingay na boses ang biglang pumasok mula sa labas, at pagkatapos ay dumating ang isang ping-pong-pong na tunog. Ano ang sitwasyon? Sino ang nangahas na pumasok sa kanyang opisina? Nang marinig ang tunog ng labanan sa labas ng pintuan, biglang nagbago ang mukha ni Romer Guan. Dahil mayroong dalawang konfidante sa pintuan na nagbabantay doon, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa isang taong pumapasok, kaya hindi man lang niya isinara ang pintuan ng opisina. May nangahas na pumunta dito. Hindi ba't sinabi na ito ang site ng Qinglonghui, at kakaunti ang mga tao sa buong lungsod ng Yanjing na nangahas na gumawa ng gulo dito. Ang babaeng nakahiga sa ilalim ng mesa ay tumigil din sa sinasabi niya, na may gulat sa kanyang mukha at tumangala kay Romer Guan, ang lalaking sinasabing pinuno ng Blue Dragon Society. Ikaw ba si Romer Guan? Ang may-ari ng Crown Nightclub. At habang si Romer Guan ay nagulat at nagdududa, si Brian ay nakapasok na sa opisina ni Romer Guan, at sinusundan pa rin niya ang lalaking nanguna. Ang lalaking iyon ay hindi nang ahas na tumingin kay Romer Guan o tumangala sa kanyang tabi. Si Brian ay isang maputlang mukha lamang, nakayuko ang kanyang ulo, at umuurong siya sa isang sulok. Sino ka? Alam mo ba, nasaan ka? Hindi inaasahan ni Romer Guan na ang pumasok ay isang napakagwapong maliit na puting mukha. Pagkatapos ng isang bahagyang pagkabigla, sinumpa niya ang dalawang subordinate bilang walang silbi sa kanyang puso. Hindi man lang niya mapigilan ang isang maliit na puting mukha, at lumubog. Ibinago niya ang kanyang mukha at sumigaw ng malamig. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako, kailangan mo lang malaman, mula ngayon, kailangan mo akong pakinggan ng masunurin, at maaari mong gawin ang hinihiling ko sa iyo na gawin. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Brian. Hoy, ano ang sinasabi mo? Halos isipin ni Romer Guan na mali ang kanyang narinig, hinayaan siya ng maliit na puting mukha na pakinggan siya kay Romer Guan. Sabi ko, kung matalino ka, mas mabuting maging masunurin ka. Sabi ni Brian nang walang pakialam. Hoy, napakalaki ng tono, alam mo ba? Sa pagkarinig na napakayabang ni Brian, naramdaman lang ni Romer Guan ang isang bulgzo ng dugo patungo sa kanyang noo, at nakalimutan na hindi pa niya nasusuot ang kanyang pantalon, kaya tumayo siya ng direkta mula sa upuan. Sa sandaling tumayo siya, naramdaman niya ang ginaw mula sa kanyang puwit, at bigla niyang naalala ang katotohanan na hindi nasuot ang kanyang pantalon. Ang hitsura ng buong tao ay biglang naging napakakakaiba, at ang kanyang mga binti ay nagsama-sama ng hindi namamalayan. Sa kabutihang palad, sapat na ang taas ng kanyang mesa, at hindi masyadong mataas ang kanyang taas, kaya hindi siya nagbigay ng lahat.
Hindi mo kailangang magsalita ng walang kaparerekon, alam kong galing ka sa Blue Dragon Club, alam kong ang Crown Nightclub ay pag-aari ng Blue Dragon Club, ngunit hindi mo kailangang gamitin ang mga ito para takutin ako, ang Blue Dragon Club ay maaaring manloko ng iba, ngunit hindi ako kayang lokohin, kung matalino ka, dapat mong isipin na nakapasok ako sa iyong opisina, tiyak na hindi sa pamamagitan ng swerte, pabayaan ang sumalpok dahil sa isang pagkakamali. Tiningnan ni Brian si Romer Guan, na mukhang kakaiba, at bahagyang sumimangot, ngunit agad na bumalik sa lamig ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos maglakad sa lahat ng paraan, nalaman na niya ang seguridad ng nightclub na ito. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kung ano ang magagawa ni Romer Guan. Kahit na si Romer Guan ay may baril, hindi siya nag-aalala. Pagkatapos maranasan ang pamamaril sa killer noong gabing iyon, bagamat natatakot pa rin siya sa mga baril, mayroon pa rin siyang paghahambing sa kapangyarihan ng mga pistola. Sa isang malinaw na pag-unawa, tinanong niya ang kanyang sarili na kahit na hindi niya ito mahigpit na mahawakan, kung hulaan niya ito ng maaga, mayroon pa rin siyang mas magandang pagkakataon na iwasan ito. Ikaw, sino ka? Ang huling mga salita ni Brian ay tumama sa kamatayan ni Romer Guan ng sabay-sabay. Naramdaman lang ng isip ni Romer Guan na parang ibinabagsak siya ng isang palanggana ng malamig na tubig sa pinakamainit na oras, na ginagawang buo ang kanyang tao mula ulo hanggang paa, mula sa labas. Sa loob, naramdaman ko lang ang panginginig. Oo. Hindi maaaring nakapasok si Brian sa kanyang opisina nang hindi sinasadya. Kahit na makalakad siya sa pintuan ng kanyang opisina nang hindi sinasadya, tiyak na imposibleng pumasok nang hindi sinasadya. Ang dalawang konfidante sa pintuan ay kasama na niya sa loob ng maraming taon, at alam na alam niya ang kanilang mga kasanayan at lakas. Kahit na medyo nasa sabik at tamad sila sa nakalipas na 2 taon, hindi na sila nasa kanilang pinakamataas na estado, ngunit tiyak na hindi sila ordinaryong puting mukha. Maaaring pumasok. Bukod dito, sa kapangyarihan ng seguridad ng Crown, hindi maaaring mangyari kay Brian na pumunta sa kanyang opisina. Ang kakayahan ni Brian na pumasok sa kanyang opisina ay nagpapakita na mayroon siyang kumpiyansa. Bagamat hindi niya alam kung ano ang kalokohan na ito. Sabi ko, hindi mahalaga kung sino ako. Umiling si Brian, at nanlamig ang kanyang mga mata. Kailangan mo lang malaman na kaya kitang patayin anumang oras ngayon. Kaibigan, mayroon ba tayong anumang hindi pagkakaunawaan? Naaalala ko na hindi ka ininsulto ni Romer Guan. Nagsimulang kumalma ang isip ni Romer Guan. Tiningnan ng kanyang mga mata si Brian, at mabilis na nagsimulang mag-isip ang kanyang isip kung paano makakatakas. Bagamat alam niya sa kanyang puso na maaaring naabot siya ni Brian sa lahat ng paraan, tiyak na magkakaroon siya ng ilang kumpiyansa. Hindi madali, ngunit talagang imposible para sa kanya na makinig lamang sa mga salita ni Brian. Wala ka, ngunit gagawin ni Qinglong. Tiningnan ni Brian si Romer Guan ng malalim. Kapatid, nagkakamali ka. Ang Azure Dragon Society ay ang Azure Dragon Society, at ako, si Romer Guan, ay si Romer Guan. Hindi ko alam kung sino ang nakainsulto sa iyo, sino ang hindi ang isa sa Azure Dragon Society. Sa pagkakita na hindi gumalaw si Brian, isang pahiwatig ng kagalakan ang sumilay sa mga mata ni Romer Guan. Nagpilit siya ng isang ngiti sa kanyang mukha at nakitungo kay Brian. Kinuha niya ang kanyang mobile phone at nagsimulang tumawag sa mga tao. Ralph Lin. Pinaikit ni Brian ang kanyang mga mata. Ralph Lin? Tama. Huwag kang mag-alala, kapatid, tiyak na bibigyan kita ng paliwanag kapag lumingon ako. Ang mga iniisip ni Romer Guan ay ang pagtawag sa mga tao, at hindi siya nag-react. Pagkatapos niyang matapos magsalita, bigla niyang naalala ang isang bagay, biglang lumaki ang kanyang mga mata, at tiningnan niya si Brian na may gulat sa kanyang mga mata. Ano ang tinawag mo sa taong nakainsulto sa iyo ngayon lang? Ralph Lin, gusto mo bang linisin ko siya para sa akin at sabihin sa akin? Tiningnan ni Brian si Romer Guan na may ngiti. Kapatid, tumawa ka, si Master Ralph ay mapagpakumbaba at masigasig, paano kanya may insulto? Sa tingin ko ay dapat mayroong ilang hindi pagkakaunawaan. May bakas ng pagkapahiya sa mukha ni Romer Guan. Hindi pagkakaunawaan. Personal siyang pinagbantaan, at pagkatapos ay hiniling sa mga tao na patayin siya ng ilang beses. Hindi pa rin ba ito isang hindi pagkakaunawaan? Ang sulok ng mga mata ni Brian ay kumislap ng katawa-tawa. Gayunpaman, hindi siya nag-abala na makipag-usap sa lalaking nasa harapan niya.
Naglakad siya patungo kay Romer Guan ng hakbang-hakbang, at nanlamig ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Hindi ko kailanman nauunawaan ang iba, kahit na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ngayon, nararapat din iyon sa iyong swerte para sa mga miyembro ng Azure Dragon Club. Hoy, narito na ang mga tao ko, huwag kang mabaliw. Sa pagkakita kay Brian na naglalakad ng hakbang-hakbang na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata, isang balisang tingin ang sumilay sa mukha ni Romer Guan. Hindi niya namamalayan na gustong magsalita para sa awa, ngunit nang malapit na siyang magsalita, ang kanyang biglang may tunog ng mabilis na mga yapak sa aking mga tainga. Sa pagkarinig sa lalong damadami at mabilis na mga yapak, ang mga mata ni Romer Guan ay kumislap sa kagalakan, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang lumubog, at sumigaw siya kay Brian ng malamig. At bago pa man bumagsak ang boses ni Romer Guan, 7 o 8 lalaki na may malalakas na tangkad at may hawak na maikling stick ang sumugod sa pintuan ng opisina ng isa-isa. Ang mga taong ito ay ang mga puwersang panseguridad sa Crown Nightclub. Pagkatapos matanggap ang tawag mula sa mga security guard at mga kasama ng Blue Dragon Association, mabilis silang nagtipon upang protektahan si Romer Guan at harapin si Brian. President Romer, okay ka lang ba? Pagpasok pa lang ng mga ito sa opisina, nakita nila si Romer Guan na nakatayo sa likod ng mesa, at biglang nagpakita ng gulat ang kanyang mukha. Okay lang ako, kayo ay dumating sa tamang oras, bigyan ninyo ako ng magandang pagbati sa maliit na kapatid na ito. Sa pagkakita sa mga subordinate na sumugod, naramdaman lang ni Romer Guan na nabawasan ang buong tao, at ang figure ay umupo muli sa upuan, at ang buong tao ay muling nabawi ang karaniwang kalmado at kalmadong pag-uugali. Tiningnan niya si Brian, at isang mapaglarong tingin ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Hoy, hindi ka ba mayabang ngayon lang? Sa susunod, kailangan kong makita kung gaano ka kayabang. Hindi mahalaga kung paano ka pumasok sa opisina ni Lao Su, tiyak na hahayaan ka ni Lao Su na lumabas sa opisina ni Lao Su ng paalang. Mayroon ng isang tingin ng pag-asam sa kanyang mga mata, gusto niyang makita kung anong uri ng mga ekspresyon ang magkakaroon si Brian pagkatapos makita ang kanyang mga subordinate. Ang Azure Dragon Club mo ba ay ganoon lang kaliit na bilang ng mga tao? Tiningnan ni Brian ang mga malalaking lalaki na sumugod sa opisina, pagkatapos ay tiningnan si Romer Guan na nasa tabi, na may ngisi sa kanyang mga mata. Sa simula pa lang, alam niya na tiyak na hindi magiging masunurin si Romer Guan, tiyak na gagawa siya ng ideya na tawagan ang isang tao, at kahit na hindi tumawag si Romer Guan, alam niya na may darating, pagkatapos ng lahat, nagyayabang lang siya sa lahat ng paraan. Direktang pinatay ang opisina ni Romer Guan. Ngunit hindi siya natatakot na tawagan ni Romer Guan ang isang tao, kahit na kailangan lang niyang hilingin kay Romer Guan na tawagan ang isang tao. Kung hindi niya kailanman bibigyan si Romer Guan ng napakatagal na oras, hindi magsasalita ng walang kaparirikon sa kanya ng napakatagal. Okay. Sa pagkakita sa ekspresyon ni Brian, hindi napigil ang matigilan ang mukha ni Romer Guan. Paano hindi magiging balisa ang batang ito tungkol sa normal na script? Ayon sa normal na script, hindi ba dapat mamatla ang batang ito sa oras na ito, nagmamakaawa ng awa na may takot, o kumilos na parang matigas ang ulo sa labas? Hoy, para harapin ka, sapat na kami mga kapatid. Hindi pa nakapagsalita si Romer Guan. Ang isa sa mga lalaking sumugod kasama ang isang grumpy guy ay hindi napigil ang tumalon. Ang mga salita at ekspresyon ni Brian ay hindi tumatama sa kanilang mga mukha, o sinasabing masyado silang mahina. Hindi na talaga ito matitiis, hindi na matitiis ang tiyahin. Oo, ang mga kapatid na ito, sapat na para alagaan ka. Nakabawi rin si Romer Guan at malamig na humilik. Talaga. Isang tingin ng paghamak ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Brian. Hoy, naghahanap ka ng kamatayan. Mga kapatid, umalis na kayo. Isang marahas na tingin ang sumilay sa mga mata ng lalaking nagsalita lang. Sa isang kaway ng maikling stick sa kanyang kamay, ang unang sumugod kay Brian. Ang mga kasama sa likod niya ay kumaway rin ng maikling stick sa kanilang mga kamay na may malupit na ekspresyon. Sumugod siya patungo kay Brian ng husto. Hoy, tignan ko kung gaano kaitigas ang bibig mo sa pagkakataong ito. Sa pagkakita sa mga subordinate na sumugod kay Brian gamit ang kanilang mga maikling stick, isang masungit na ngisi ang lumitaw sa mukha ni Romer Guan. Alam niya na kayang sumugod si Brian sa kanyang opisina ng 2 beses, ngunit kahit na mayroong 2, kung gayon paano.
Ito ang lahat ng mga piling tao ng kanilang crown. Ang bawat isa sa kanila ay may karanasan bilang isang sundalo, at lahat sila ay may kakayahang lumaban. Siguro kung ang mga taong ito ay one-on-one, hindi talaga sila kalaban ni Brian. Pagkatapos ng lahat, si Brian ang isa na kayang talunin ang kanyang dalawang alipors at pumasok sa kanyang opisina, ngunit sa napakaraming tao, nagmumura pa rin sila. Tiyak na may patay na dulo si Brian. Naniwala siya na malapit nang umiyak si Brian. Naniwala siya na ipapaalam ng kanyang mga subordinate kay Brian kung ano ang ibig sabihin ng tamaan ng kidlat. Gayunpaman, sa isang iglap lamang, bago pa man ganap na mabuksan ang nakakatakot na ngisi sa kanyang mukha, hindi napigil ang magyelo ang hitsura sa kanyang mukha, at lumaki ang kanyang mga mata. Bilugan ito. Sa kanyang linya ng paningin, hindi nakuha ni Brian ang kanyang naisip, na binugbog ng kanyang mga piling subordinate na may maikling stick sa buong sahig na naghahanap ng mga ngipin, nagmamakaawa ng awa. Si Brian ay nakatayo doon, kahit na hindi kumikislap, hinayaan ni Sean na tamaan siya ng mga maikling stick, at pagkatapos ay ginamit ang parehong mga kamay at paa, sinuntok ng isa-isa, at sinipa ng isa-isa, direktang sinipa ang kanyang mga piling subordinate isa-isa. Oo, lumipad lang. Ang mga malalaking lalaki na may higit sa 100 katays ay lumipad na parang mga piraso ng kalokohan sa ilalim ng mga kamao at paa ni Brian. At ang nagparamdam sa kanila ng ginaw sa buong katawan ay ang mga bakal na baras ng kanyang mga piling subordinate ay tumama sa katawan ni Brian, na parang tumama sa isang piraso ng bakal na tao, hindi, parang tumama sa isang King Kong. Kahit na ang Iron Man ay maaaring mag-iwan ng bakas pagkatapos ng mga maikling stick na sumabog ng husto, ngunit si Brian ay hindi man lang nagkaroon ng bakas sa kanyang katawan. Na parang ang mga maikling stick na sinira sa mga kamay ng kanyang mga piling subordinate ay pawang mga cotton stick. Mga guni-guni. Dapat ay isang ilusyon. Namutla ang mukha ni Romer Guan, at gusto niyang sabihin sa kanyang sarili na ang lahat ng ito ay kanyang mga guni-guni at hindi totoo, ngunit ang mga hiyawa ng mga subordinate na iyon ay lubhang totoo sa kanyang mga tainga. Ang lalaking nanguna kay Brian at nagdala kay Brian sa opisina ni Romer Guan, patuloy siyang nagkukumahog sa gilid pagkatapos pumasok sa opisina. Ang mukha ng lalaking nakayuko at hindi gumagalaw ay naging mas mapatla at ang kanyang figure ay kastanyes. Nanginig si Mr. Lee. Kasunod ni Brian sa lahat ng paraan para pumatay, naisip niya na nakita na niya ang tunay na lakas ni Brian, ngunit sa sandaling ito, napagtanto niya na ang nakita niya ngayon lang ay malayo sa tunay na lakas ni Brian, ngunit si Brian lamang. Ang dulo lamang ng iceberg ng lakas. Napakaraming maikling stick ang tumama sa kanya, hindi siya nasaktan. Anong uri ng malakas na pangangatawan ito? Alam mo, ang mga maikling stick na iyon ay hindi ordinaryong kahoy na stick, ngunit mga bakal na bar. Ito ba ang maalamat na Golden Bell Hemlock Fir? Naalala ng lalaki ang mga eksena na madalas niyang nakikita sa martial arts TV dramas. Ngayon, kaya mo na ba akong pakinggan ng masunurin? Pagkatapos linisin ang mga tao mula sa Azure Dragon Club, ang mga mata ni Brian ay bumalik muli sa maputlang si Romer Guan. Sa simula pa lang, alam na ni Brian Yen na hindi magandang samahan ang Blue Dragon Club, pero hindi niya sukat akalain na ganito sila kasama at katapang. Matapos niyang tanungin si Marcus Shen at malaman ang mga ginagawa sa Crown Nightclub, halos gusto nang patayin ni Brian ang mga hayop na miyembro ng Azure Dragon Club. Hindi na kailangang sabihin pa, ang pag-iwas sa pagbabayad ng buwis ay maliit na bagay lang kumpara sa iba pang kasamaan na ginagawa ng Crown Nightclub. Pinipilit nila ang mga babae na magtrabaho bilang prostitute, ginagamitan ng pananakot at pang-aakit para magbenta ng aliw. Ang mas ikinagalit at ikinagulat ni Brian ay ang katotohanang nang-ahas pa silang magpahirap at akitin ang mga menor de edad para magbenta ng katawan. Nang-ahas pa silang gamitin ang Crown Nightclub para magbenta at mag-organisa ng pagbebenta ng iligal na droga. Sunod-sunod na krimen ang inamin ni Marcus Shen, at labis itong ikinabahala ni Brian. Sa huli, kumalma si Brian at kinontrol ang kanyang galit. Bagamat hindi siya labag sa pagpatay, at nakapatay na rin siya ng tao noon, ang assassin na si Trixie Hong, alam ni Brian na hindi ito ang solusyon. Mapanganib na maging sanay sa pagdanak ng dugo. Gagawa lang siya nito kung talagang kinakailangan. Bagamat karapat-dapat silang mamatay, may awtoridad ang estado para harapin sila, at walang karapatan si Brian na wakasan ang kanilang buhay. Matapos aminin ni Mr. Shen ang lahat ng krimen, tinawag niya ang lahat ng miyembro ng Blue Dragon Association sa opisina, at isa-isa silang pinabagsak.
Pagkatapos, ibinigay ni Brian ang mga ebidensya at kasamaan na kanilang inamin sa mga pambansang ahensya ng seguridad. Matapos matanggap ang mga materyales na isinumite ni Brian, agad na dumating ang mga pulis sa lugar at kinontrol ang Crown Nightclub. Matapos beripikahin ang mga materyales na isinumite ni Brian, kinumpiska ng mga pulis ang Crown Nightclub ng gabing iyon. Lahat ng leader ng Qinglonghui, tulad ni Marcus Shen, ay inaresto. Talagang walang silbi ang mga hayop na yon. Bagamat mabilis na inimbestigahan at hinarap ng mga pulis ang Crown Nightclub, haharap si Mr. Shen at ang iba pang kriminal sa matinding parusa. Ang mga sangkot sa pagbebenta ng droga ay haharap sa parusang kamatayan, at ang iba pang miyembro ng Blue Dragon Club ay haharap din sa iba't ibang parusa. Pero sa pag-iisip ni Brian sa mga krimen na inamin ni Marcus Shen, nakakaramdam pa rin siya ng galit sa kanyang dibdib. Kahit na arestuhin ang mga taong ito, paano kung barilin sila? Hindi na mababawi ng mga batang babae na biktima ang kanilang mga ngiti, at hindi na sila makakapamuhay ng normal. Karamihan sa mga nalulong sa droga ay nahaharap din sa sitwasyon na sisira sa kanilang buhay. Sa paglalakbay kasama ang matanda sa maraming sulok ng mundo, at laging naglalakad sa pinakamadilim at pinakamaruming lugar, alam na alam ni Brian kung gaano kasama ang droga sa mga tao. Sa loob ng maraming taon, nakakita na siya ng mga adik sa droga. Maliban sa iilan na may matinding determinasyon, magandang kondisyon, at sapat na kapaligiran para magbagong buhay, karamihan sa kanila ay tuluyang lumubog sa droga at hindi na nakabangon pa. Kaya, sa loob ng maraming taon, kinamuhian ni Brian ang droga. Ang droga ang pinakahuling bagay na kinamumuhian niya, maliban sa pagkitil ng buhay. Blue Dragon Club. Ralph Lin. Christian Gao. Sisiguraduhin kong lilipulin ko ang samahang ito, at isa-isa ko kayong huhulihin para pagbayaran ang inyong mga kasalanan. Kinuyam ni Brian ang kanyang mga kamao, at matatag ang kanyang paninindigan. Kung gusto lang niyang subukan kung mahahanap niya sina Christian Gao at Ralph Lin para maghiganti, pagkatapos niyang tanungin si Marcus Shen, buo na ang kanyang loob na hanapin sila at patayin. Ito ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa mga inosenteng tao ng Yanjing na nabiktima nila, para walang madamay pa sa dagat ng pagdurusa sa hinaharap. Pagalingin ang mga tao at ang bansa. Walang ganitong ambisyon si Brian para pamunuan ang bansa, pero dahil nalaman niya ang tungkol sa pagbebenta ng droga ng Blue Dragon Club, hindi niya ito maaaring baliwalain. Ang pagkakakumpiske sa Crown Nightclub ng magdamag ay hindi nagdulot ng malaking kaguluhan sa mga ordinaryong tao. Napakalaki ng Yanjing City. Para sa napakalaking Yanjing City, maliit lang ang Crown Nightclub. Higit sa lahat, para sa karamihan ng mga ordinaryong tao, malayo sa kanila ang mga nightclub tulad ng Crown Nightclub. Sa isang mabilis na lungsod tulad ng Yanjing City, lahat ay nagmamalasakit sa kanilang sariling interes. Walang oras para sa mga balita tungkol sa pagkain, pananamit, pabahay, at transportasyon, lalo na ang mga bagay tulad ng pagkakakumpiska sa Crown Nightclub. Pero para sa mga taong madalas pumunta sa Crown Nightclub, malaking gulo ang nangyari. Nasaan ang Crown Nightclub? Ang lugar ng Blue Dragon Club. Sinasabi na isa itong nightclub na may malalim na background sa Yanjing City. Maraming malawakang operasyon laban sa pornography at iligal na aktibidad na inorganisa ng Yanjing City Bureau ang sumire sa malaking bahagi ng Yanjing City, pero ligtas ang Crown Nightclub. Ngayon ay kinumpiska ito ng magdamag. Anong nangyayari? Ibig bang sabihin nito na magbabago na ang Yanjing City? Bagsak na ang Blue Dragon. Bagsak na ang backer ng Blue Dragon Club. Hindi nagtagal, kumalat ang iba't ibang impormasyon sa mga madalas na customer, pero pawang haka-haka lang ang mga ito at walang ebidensya o totoong balita. Sa mga balitang ito, may mga taong nakakita kay Brian Ye na pumapasok sa Crown Nightclub at ibinalita ito. Hula-hula at bahagyang totoo na ang dahilan kung bakit kinumpiska ang Crown Nightclub ay dahil may nakaaway na makapangyarihang tao ang Azure Dragon Club. Sila raw ang sumire sa Crown Nightclub, at pinilit ang may-ari ng Crown Nightclub na si Marcus Shen na aminin ang lahat ng kanyang kasamaan, at pagkatapos ay isinuko siya sa Municipal Public Security Bureau, kaya kinumpiska ang Crown Nightclub. Kahit na maganda ang impormasyon, at nagbigay pa ng detalye ang taong nagbalita, tulad ng kung paano tinalo ni Brian ang ilang security guard sa gate ng Crown, nakakalungkot na hindi ito tinanggap ng maraming tao. Pinagtawanan pa nga ito ng karamihan pagkarinig nila ng balita, at inisip na nagbasa lang ng maraming nobela ang taong nagbalita at napakalawak ng imahinasyon.
Isang dosenang security guard. O security guard na may hawak na bakal na tubo. Isang suntok lang. Bakit hindi na lang niya sabihin na kusang lumipad ang mga security guard kapag kumurap ang taong yun? Nakakatawa. Pero, ano man ang dahilan, nagdulot ng kaguluhan sa mga middle class na tao sa Yanjing City ang pagsasara ng Crown Nightclub. Siyempre, mas nakakagulat at mas pinag-uusapan ang bagay na ito sa underground world ng Yanjing City. Ang mga organisasyon at lipunan na dating nasupil ng Blue Dragon Society at hindi nang ahas na gumalaw ay nagsimula ng kumilos, nagtatanong tungkol sa pagkakakumpiske sa Crown Nightclub at ang sitwasyon ng Blue Dragon Club. Maraming tao na may kaunting lakas at ambisyon ang nagsimulang maghanda ng palihim. Sa loob ng ilang panahon, ang underground world ng Yanjing City, na tahimik ng matagal, ay nagsimulang gumalaw. Mr. Gao, ano pong gagawin natin ngayon? Sa isang bar sa Yanjing City, nag-aalala si Ralph Lin. Nalaman lang niya ang tungkol sa pagkakakumpiske sa Crown kaninang umaga. Matapos niyang matanggap ang balita, agad niyang tinawagan si Christian Gao. Bagamat naging maingat siya at walang iniwang bakas, kahit na-arestuhin si Marcus Shen, hindi siya dapat madamay. Pero ang Crown Nightclub ay isang mahalagang industriya ng kanilang Qinglong Club. Isa ito sa mga super cash machine, at ngayon ay kinumpiske na ito, kaya malaki ang kanilang lugi. At higit sa lahat, ang Crown Nightclub ay isa sa mga simbolo ng kanilang Blue Dragon Club. Mahalaga itong simbolo para takutin ang iba pang organisasyon at lipunan. Ngayong kinumpiske na ang Crown, hindi niya alam kung ano ang iisipin ng ibang lipunan at organisasyon. Baka magsamantala sila. Kung magsamantala sila, hindi sapat ang lakas ng Azure Dragon Association para labanan sila. Ang mga elite na kaya nilang labanan ay tuluyang natalo ni Brian, at kakaunti na lang ang natitira. Anong gagawin? Mga gago, nadumihan na kayo. Ano pa ang magagawa nyo? Malamig na sagot ni Christian Gao. Mga gago. Napakawalang ingat nila kaya nadumihan ang kanilang pamilya. Habang nagsasalita, nagpakita ng pagkayamot si Christian Gao. Bagamat hindi siya masyadong nagmamalasakit sa kita ng Crown Nightclub, hindi siya nag-aalala na madadamay siya. Hindi lang ang Crown, kundi pati na rin ang buong Qinglong Club. Kahit na-arestuhin siya at si Ralph Lin, hindi siya nag-aalala na madadamay siya. Pero hindi pa rin siya masaya. Lalo na't hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Napansin niya na kamakailan lang ay sunod-sunod ang kanyang problema. Young Master. Ang imbestigasyon. Ano ang nalaman mo? Putol ni Christian Gao. Wala pa masyado, pero sabi sa report, may direktang humarap kay Mr. Shen. Hinala ko si Brian Yeon. Sabi ni Ralph Lin, na may halong pag-aalala sa boses. Mas nakakabahala pa kay Christian Gao si Brian kaysa sa ibang gang. Sa pag-alala sa mga report tungkol sa galing ni Brian, nakatapat ng sarili niyang master, nakaramdam ng lamig si Ralph Lin. Ang buwisit na Brian na naman. Biglang nagliyab ang mga mata ni Christian Gao, kumuyam ang mga kamao, at lumitaw ang mga ugat sa kanyang braso. Si Brian ang dahilan ng lahat ng problema niya kamakailan. Mr. Gao, ano pong gagawin natin ngayon? Dahil matagal nang tahimik si Christian Gao, hindi na napigilan ni Ralph Lin na magtanong ulit, na may halong pag-aalala sa kanyang mga mata. Hinala mo pa lang yan, may konkreto ka bang ebidensya? Bumalik sa kanyang ulirat si Christian Gao at pinigilan ang galit at sama ng loob sa kanyang puso, gamit ang tono na kalmado hanggat maaari. Wala pa sa ngayon. Kinuha ng mga pulis ang lahat ng video at recordings mula sa Crown Nightclub, at sinasabing hindi nakatala sa mga video na yun ang taong may apelyidong Ye, pero sa tingin ko siya yun. Siya lang ang may ganoong kasanayan sa mga nakaaway natin kamakailan. Kung siya nga, sa tingin ko dapat. Natigilan si Ralph Lin, at agad na nag-alala. Pero bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, pinutol na siya ni Christian Gao, hindi pa nga natin nalalaman kung siya nga. Ralph Lin, ganito na lang muna ang gawin natin. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano at takutin ang sarili mo. Mag-ingat kayo, palakasin ang proteksyon, patatagin muna ang sitwasyon, at subukan niyong alamin kung sino ang may kagagawan nito. Matapos magsalita ng maikli, binaba ni Christian Gao ang telepono. Young Master, hello. Nang makita ni Ralph Lin na ibababa na ni Christian Gao ang telepono, agad siyang nag-alala. Hindi pa siya tapos magsalita, pero sumigaw pa siya ng ilang beses. Hindi siya pinansin ni Christian Gao at diretsong binaba ang telepono. Ano? Ano to?
Sa pakikinig sa tunog ng telepono, hindi napigilan ni Ralph Lin na ipakita ang kanyang sama ng loob. Ang apelyidong Gao na to, walang kwenta. Sa loob ng maraming taon, ilang pabor ba ang ginawa ng Qinglong para sa kanya? Siya, si Ralph Lin, ay naging sunod Sonya rin sa kanya. Kahit na wala siyang nagawang tama, nagsumikap naman siya. Pero ngayon na may problema, gusto niya itong gawin at baliwalain ang lahat. Alam mo, nagsimula ang lahat ng ito dahil sa kanya, kay Christian Gao. Hindi kilala ni Ralph Lin ang apelyidong Ye. Wala silang alitan at hindi niya kailanman gustong mang-away. Si Christian Gao ang nag-udyok sa kanila na mag-away. Kung mahihirapan si Ralph Lin, hindi rin siya magiging masaya. Akala mo ba ikaw lang ang matalino na naglalaro sa mga tao? Huwag kang mag-akala. Kung kinakailangan, magsasama-sama tayong lahat sa hukay. Kinuyam ni Ralph Lin ang kanyang kamao. Pero iniisip niya lang ito sa kanyang puso. Bago ang huling sandali, hindi niya sisirain ang kanyang relasyon kay Christian Gao. Pagkatapos ng lahat, nakakatakot ang misteryosong Uncle Wang na kasama ni Christian Gao. RC, sabihin mo sa mga tauhan natin na mag-ingat sila. Sa panahong ito, magpigil muna sila. Itago muna ang mga meatball, at itigil ang transaksyon. Bukod pa rito, hayaan mong umalis sina Altheo para makaiwas sa gulo. Si Ralph Lin ay karapat-dapat sa kanyang posisyon. Matapos niyang kumpirmahin na hindi siya matutulungan ni Christian Gao, agad siyang nakabawi, sinuri ang kanyang mga iniisip, at naunawaan ang pangunahing gawain. Ang meatball sa kanyang bibig ay tumutukoy sa mga soft drugs na kanyang ibinebenta sa iba't ibang night market, dahil karamihan sa mga ito ay ibinebenta bilang ecstasy pills, kaya tinatawag silang balls. Si Altheo naman ay ang boss ng ilang natitirang malalaking venue at isang mahalagang miyembro ng Blue Dragon Club. Natuto siya mula sa mabilis na pagbagsak ng Crown Nightclub kahapon. Kaya agad niyang pinaalis ang mga may mas maraming sikreto at impormasyon para makaiwas sa gulo. Para sa iba pang mga tao, kahit nahanapin sila ni Brian, walang silbi dahil hindi nila alam ang mga lihim na impormasyon. Opo. Tumango si Morgan Chen at mabilis na lumabas na may seryosong ekspresyon at sinunod ang mga tagubilin ni Ralph Lin. Alam din niya na nahaharap na sa matinding sitwasyon ang Azure Dragon Club. Kung magiging pabaya sila, malamang na malulunod sila at tuluyang masisira. Apelyidong Ye, ano kung magaling ka? Kung kinakailangan, hindi ako matatakot sa iyo. Habang pinapanood ang pag-alis ni RC, dahan-daang binuksan ni Ralph Lin ang drawer ng mesa sa kanyang harapan, kinuha ang isang kahon mula rito, at dahan-daang binuksan ang takip, na nagpapakita ng isang may kintab na itim na hawakan. Isang baril. May kasabihan na gaano man kataas ang iyong kung fu, matatakot ka pa rin sa mga chopper. Gaano ka man kagaling makipaglaban, kaya mo pa bang labanan ang isang baril? Ito ay isang Type 92 military pistol na may bala na 5.8 na milimetro lamang, at ang lakas nito ay kayang tumago sa 3 sentimetrong kapal ng bakal. Sa ganitong nakakatakot na lakas, kahit na nagsanay ka ng tinatawag na Golden Bell Hemlock, kaya pa rin itong barilin. Inabot at hinawakan ang baril sa kanyang kamay, agad na parang nakahawak ng life-saving rope si Ralph Lin. Agad na kumalma ang ekspresyon sa kanyang mukha, at muling lumitaw ang kanyang katapangan. Ang 72 style pistol na ito ang kanyang huling baraha at ang kanyang pinakamalaking sandigan. Sa wakas ay nakuha niya ito sa black market sa napakamahal na halaga. Palagi niya itong iniingatan ng labis at hindi niya ito ipinaalam sa kahit sino, kahit na sa kanyang pinakatiwalaang si Morgan Chen. Orihinal na naghanda siya para pigilan si Christian Gao na talikuran siya at para harapin ang misteryosong lalaki na nakaitim. Hindi niya inaasahan na siya ang unang pipilitin na ilabas ang baril, pero lumalabas na hindi niya ito ilalabas. Sa kanyang puso, ang batang si Brian Ye na parang langgam ay kaya niyang durugan anumang oras. Apelyidong Ye. Habang nagngangalit ang mga ngipin ni Ralph Lin, sa opisina ni Christian Gao, ang mukha ni Christian Gao, na nagbaba ng tawag ni Ralph Lin, ay hindi na mapanatili ang kanyang kalmado na ekspresyon, at nagsimulang magalit. Alam na alam niya sa kanyang puso na tama ang hinala ni Ralph Lin. Si Brian Ye ang sumire sa Crown Nightclub. At nahulaan pa niya kung bakit biglang kumilos si Brian sa Crown Nightclub. Ang buwisit na apelyidong Hong, ang walang silbi na yun, tinanggap ang napakaraming pera mula sa young master na ito, hindi lang hindi napatay ang apelyidong Ye, kundi pinagtaksilan pa ako, buwisit. Galit na pinukpok ni Christian Gao ang sofa gamit ang kanyang kamao.
Nang magkaroon ng problema si Uncle Hong, agad namang umatake si Brian sa Crown Nightclub. Kahit na mag-isip siya gamit ang kanyang mga daliri sa paa, iisipin pa rin niya na nalaman ni Brian ang kanyang employer mula kay Uncle Hong. Apelyidong Ye, nagpapakitang gilas ka ba sa akin? Gusto mo bang maghiganti kay Christian Gao sa ganitong paraan? Akala mo makakaganti ka sa akin sa ganitong paraan? Nagkakamali ka, hindi mo alam na laruan ko lang ang Blue Dragon Society. Kahit na sirain mo ang buong Blue Dragon Society, maliit na bagay lang yun sa akin. Matapos ang mahabang panahon, unti-unting kumalma si Christian Gao, na may halong pangungutya sa kanyang mga mata. Pero, kahit na laruan ko lang ang Blue Dragon Club, akin pa rin yun, at hindi kita hahayaan na sirain ito ng basta-basta. Sa susunod, ipapakita ko sa iyo ang pagkakaiba sa pagitan natin, Brian. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Unti-unting naging mabangis ang ekspresyon ni Christian Gao. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.